At ganun din yung nakikita ko kay Paparayan, yung napakatagal niya rito. Parang rubber siya na nakadugsyong yan dito sa Taiwan si Paparayan, na gusto niya pumunta ng Pilipinas, parang umaatras-atras pa kahit gusto niya. Pero may desisyon siya na isang bitaw niya na desisyon doon, makakahinga siya ng malalim. Yan. At yun, sana naging option yung aking advice sa kanya. Yan, kain po tayo. Dito po tayo kakain sa tabing ilog. Meron po tayo dito tilapia. Yan po, inihaw. Tapos meron po tayo dun siopaw. Parang ano lang po ito, parang merienda. Merienda ang hapunan. Pagod tayo paghagis ng lambat. Pero medyo kinikilabutan po ako rito. Ilalim ng balite. Mag-isa lang tayo. Kalabas po tayo. Grabe yung kilabot ko po ron. Hindi ko po alam. Parang marami pong matang nakatingin sa akin. Pero si Lord ang natin, Diyos. Kaya hindi tayo matatakot. Makapangyarihan sa lahat. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. So, pa-out na sa trabaho at nagdaan sa dorm para magbihis ang damit at dalhin itong tripod kasi may pupuntahan po tayo kasi meron pong na-request po ng isda. At kahit po araw ng sahod ay ating tatanggapin yung yung request niya kasi po to, may income na kapalit. So at doon po tayo ngayon pupunta sa ilog at sana makahuli tayo. Solo lang po tayo, si Papa Ryan may pupunta po siya ng Taichung. Ito lang yung dala natin. Tayo, prepare na, ayan. So, baalis na po tayo. Daan po muna tayo dito sa sa Siopawan. At hindi pa tayo kasi naghahaponan. Bili tayo ng siopaw. Ito kasi masarap na siopaw. At ito. Para po yung siopaw dito. Dito na lang ginagawa sa loob dito. Buhay pala yung ilaw ko. Okay. So dati po ay 20, ngayon ay na 23 na ngayon. So ito po. So tara. Bahala na kung anong may partner natin dito. Magutom tayo. Mahalaga may laman yung tiyan natin para kaya sayang din po yung yung makukuha nating isda tapos bibilhin sa atin. So tara po. Kalimutan pala natin yung panlinis ng isda. Parang maraming mahuhuli, no? Punta tayo dito sa bilihan ng pang-fishing. Baka may palinis ng isda rito. Tara, bukas. Tayo. Walang tao. Yun, nakabili po tayo ng gunting, yung medyo mura-mura. Ayan po. Ang papel yata ang nabili ko. So, punta na po tayo. Tara po. Habang maaga pa po. At baka makarami tayo. Sayang din kasi. Yun, dito na po tayo, malapit na. Tayo po sana makahuli ng marami para po marami-rami yung ating yung ating mabigay. At marami din yung mabigay sa atin. Di ba? Hindi po kami nagbibinta. May taga-binta kami. Pupunta ako dito lang sa sa malapit-lapit. Pero masarap ang tilapia. Tara po. Okay, paparking lang ako ng motor dito. Yan o. Ayaw kong pumunta doon sa malayo. Baka ako, baka gabihin. Aday ko. So park na po ako dito. Yun, dito na po tayo at hindi na ako nag-alis ng jacket kasi po sa dadaanan po natin maraming arat. Yung para siyang liha na dahon. Mapanakit. Kaya po tayo. Hindi na nag-alis ng jacket. Magasgas yung ating wet wave. Nagbuta po lang ako. At dito po ay maraming ba't ganun? Sikip ko nakuha ko ito. Dito po kasi maraming yung mga maliliit na ahas. Nakita namin nakaraan.
Dito natin yung dala. Ayan. Nandito kayo na si Buddy eh. Yung susi. Susi ko. Wala. So, nandito po kayo na si Buddy. Ewan ko lang kung nandito pa. Eh ang oras ngayon ano na. Mag-aalas 6 na po. Pero maaraw pa. May sasakyan dito. Baka may nagdi-date dito. Maka-istorbo tayo. Taas tayo dito. Daanan. Dito po ako pumunta sa medyo malapit lang para mabilis tayo makauwi. Kasi doon po sa pinupuntahan namin may kubo-kubo. Ano na po doon? Marami ng tao napunta lagi. Makakalat na. Tapos wala na masyado isda. Wala si Buddy oh. Dito nag-ihaw si Buddy siguro kanina. Ayan. Pantalon pa rito. Ayan. Dala lang tayo ng ano, screen. Dala po tayo ng screen. Baka makapag-ihaw tayo. Makapag-ihaw tayo ng janitor fish. Alam natin dito yung daan. Kaya samahan niyo po ako. Medyo malayo-layo. Wala tayong itak. Butan ko pa yung panlinis. Malayo-layo din pala ito. Dito lang po yung daan yun. Matalahib. Kaya maganda ano tayo nakabuta. Yan po oh. Nasabi ko sa inyo arat. Yan pong dahon na yan. Pag nakahiwa sa inyong legs. So sugat. Pa sa braso. Yan. Diretso lang kayo. Medyo mabigat din po itong dala ko. Ano yan, may mga tingga. But hindi po ako natatakot na sa ganito, gubat. Kasi dito na may safe. Kumpara sa Saudi Arabia na walang gubat, puro desierto, mas nakakatakot po doon. Napakarami pong kababayan natin doon na so sabi ko na eh, tumakbo. Palipasin lang natin. Ayan, tumuot na doon. So sa Saudi Arabia po ano doon, desierto. Marami po tayong kababayan doon ng nare-rape. Iba yung mga gay dinadala po sa desierto. At napakarami pong pumipila. At matatagpuan na lang po ay sa ospital. Minsan patay na. Yung aming dati, nakadalawa kaming kasama sa trabaho eh. Natagpuan sa ospital. Isang buwan siya nagpagaling. Pinilahan siya ng mga Arabo. Dinala sa desierto. Glitter J ang pangalan niya. So hindi ko na sabihin kung sino. Pero kilala po yung lahat ng company namin. Kilala po yung lahat ng nakasama ko sa trabaho. Dito tayo. Dito sa pinaglangoyan nila. So wag lang tayo maingay. Ako lang pala ang maingay. Kayo pala hindi nag-iingay. Dito natin to. Handa ko lang po yung ating gagamitin. So ito po yung ilog. Pakita ko sa inyo. Yan. Ganda po yun. Yan, set up ko na po. Dito lang natin muna siupaw. Itong nagdala rin po ako dito ng pandikit. Saka may asin naman dito. Baka makakahuli tayo. Dito lang tayo natin. Bah, mayroon pala ditong naiwan Nakita ko po Ayun kaya ito. Buya. Sa to? Sa mic. Bakit paparayan to? Sa mic po yan para pampaganda ng boses. At kaya po magsasalo ako. Ay magdikit kaya muna ako ng apoy. Bah, iniwan na dito yung lambat Ayun kaya yung lambat ito. Iniwan na dito. So bantunin po natin. Nakakita po ako ng lambat ito. Siguro pag mamadali po nito iniwanan na Ayun kaya ito. Iniwanan na. Sobrang takot siguro. Ayun kaya lambat ito. Baka nakalimutan ito. Ay wala na tingga. Ito hindi makakahuli. Tingnan nyo po baka sumabit. Sumabit. Hindi nga ito makakahuli. Pag ganayan ang lagay. Salo po tayo. Ito po yung ating dala. Sana may hindi nag-alisan. Malalim po yan. Kaya ako dito lang sa tabi-tabi. Sana hindi sumabit. Mahirap po maglusong. Pag po nakakakita ako ng ganitong ilog, nare-relax po yung aking katawan. Kasi po sa trabaho nakatayo lang, tas halos walang kakwentuhan masyado.
Yan nakapanibago. Kasi po dun sa pag-factory, ibang iba sa waiter sa Saudi Arabia na lagi-lagi kami kausap. Butas na pala ito. Yan. Eh, dito po sa trabaho namin, nakatutok lang sa machine. Parang kaharap ko yung machine. Minsan, pag hindi dalapit yung isang Taiwanese, o kaya si Ethan, o kaya si Ryan, walang kausap. Mag-usap man, siguro wala pang isang minuto. Kasi nakapokus sa machine, baka makalingat ay mapahataas yung sukat. So salo po tayo. So sabi ng iba 5% fishing, 95% tada. Salo po tayo. So, pag ganyan na salo, hindi makakahuli, nabubulabog lang ang isda. Wala po yun, joke lang yun. Po, doon pumunta. Aba, parang may nalagablab. Sabi nakahuli ka pa. Walang huli. May isang huli naman. Tayo hindi makakabinta ng ganito. Ayun, ano kaya isda ito? Aba, iba. Karpa ba ito? Kawa. Yan po, nahuli. O kung ano, hindi naman siya karpa. Parang tilapia na lapad na kulay, pang aquarium na naman, Kasi kung karpa to, mayroon ditong sabitan. Wala, hindi po siya karpa. Doon po tayo sa baba. Hindi pala mahirap magsalo. Hindi tayo makakahuli dito Kasi siguro iniwan na yung lambat, hindi makahuli. Baka sa Indonesia po yan, lambat na yan. Dito pa ako dito sa marami. Huli tayo, salo. May isda. Bumilog po. Dito natin yung yan, medyo bumilog po at malaki po yung bilog. Sana po ay may huli. Dito natin. Pag walang huli, wala dito isda. Ayun, meron po nakitib. Sana po yung marami. Sana yung mabulsa ka. Aba, sabit. Nabitan ba itong malaki? Huli na pong isa. Katamtaman, nakakawala po, wala na palang bulsa ito. So ano po tayo ng ibang location. Mag-iihaw pa naman sana ako. Ito po, isa lang. Silid natin sa timba. Yan po, isa lang yung huli. Yan. Lipat po ako ng ibang location. Dadalawa po yung huli natin. Tayo pagpadikit ngayon ng apoy kasi medyo magutom na. At may huli na tayo para habang nagluluto tayo, ay habang nangisda tayo, may umuusok-usok dito. Yan. Yan. May screen naman po dito. Padikit tayo dito. May mga dayami naman. Kaya don't worry. Yan. Yan. Didikit po yan. Ay mamaliliit ng gatong, didikit po yan. Yan. Tingnan po natin mga kahoy-kahoy. Para po mamaya, ano tayo? Mag-ihaw po tayo. Pag nakarami na tayong huli. Yun.
At yung pong ating lambat ay ano, kaya pala hindi makahuli kahit marami isda. Ano po siya, law-law na yung mga bulsa niya. Ang bulsa lang po natitira ay matatatlo na. Kaya kahit marami pong madaling isda, nakakalabas po, walang bulsa, wala tayong panahi. Kaya po tama na po yung dalawang huli natin. Tatahiin na lang po natin pag kasama natin si Paparayan kasi nasa kanya po yung panahi. Ayan, nagbabaga na po tayo. Nagbabaga na. Kasi ihaw po tayo ng isda. Napagod po tayo kasi naka-apat na hagis tayo. Tapos ang daming po nasa saklubang isda. Kasi nakakawala. Kasi nga po, ano pa talaga, wala palang bulsa na tatlo lang natitirang bulsa. Daming bulsa nun. So, linisan po natin itong isda. At kainin na lang natin. So, yung pamigay na lang, bukas na lang po. Pag okay na po yung lambat. Kung bumibili sa atin, bukas pa naman niya kailangan eh. Kung makakahuli sana po kayo na ngayon, ano natin yun, bibigay sa kanya para i-deliver niya. Pero pwede naman po yun na ano, bukas na lang. Pang gupit ko pong nabili, ano talaga, pampapil to. Tayo. Yan, sarap mag-ihaw dito. Ang loob. Ito po natin ng paminta. Lagyan po natin. Haggard tayo. Ayan po, nag-iihaw po tayo. Yan. So, nag-iihaw po tayo. At kakainin po natin yan. Tulo tayo dito sa ilog. Maluluto din po yan. Medyo nahulog kanina. Sarap pong tumambay rito habang nag-iihaw po tayo dito ng ating kakainin mamaya ng hapunan. At wala kasi si Paparayan, may pinuntahan sa Taichung. At may gagawin siya. So nakaka-boring na umuwi sa accommodation mag-isa. Tayo ngayon nag-relax dito sa ilog para matanggal po yung ating pagod sa company. Malapit na po si Paparayan umuwi, yung lagi nating narinig sa vlog niya. Pero sa nakikita ko, medyo nagdadalawang isip po siya. Kasi po medyo matagal na po siya dito sa Taiwan at naranasan ko po din yan nung nasa Saudi Arabia ako. Medyo matagal na rin ako sa Saudi Arabia dati. Tapos marami ako nakasama. Tapos para bang doon na umikot yung buhay ko sa Saudi Arabia. Kasi marami ako nakasama, tapos yung trabaho. Kaya po sa ganyang kalagayan ni Paparayan, naunawaan ko po yan. So hindi po madaling magdesisyon. Kahit sabihin na gusto ko umuwi sa pamilya ko, gusto kong makauwi na kasi matagal na ako rito. Pero sa isang sulok po ng puso ng isang taong nasa abroad na matagal na, ano po yan, kumbaga medyo mayroong part sa puso na na mahirap magdesisyon ng biglaan. Pero hindi na po biglaan yan. At nagdesisyon na rin siya, pero parang nag-ano pa rin, yung parang hinihila ba, rubber na gusto ko na umuwi pero parang mayroong nagpipigil na ganyan. Yan yung nararamdaman ko dati. At sa may advice ko po sa ganyan, so nag-usap kami ni Ryan about sa pag-uwi niya. Kasi nabanggit niya sa vlog niya, saka nabanggit niya minsan nung nakain kami na siya, na parang ayaw siyang payagan ng namin, lupa niya. So naunawaan ko naman yung lupa niya. Kasi ang lupa naman, medyo naawa din siya sa pag-uwi sa Pilipinas, nakakita niya. Pero ang pinakang priority po ng lahat ng boss, unang-una, maawain man yan, mabait man yan, ang priority talaga niya yung company niya. Kasi pag uuwi si Paparayan, so mahirapan uli sila maghanap ng panibagong empleyado. Kaya katulad nung nangyari sa Saudi Arabia, in-increasean para hindi ako umuwi, pero nakarami po akong paalam doon at nakarami din silang increase, kaya parang natagalan din ako ron. At yan ang mangyayari ngayon dito kay Paparayan sa company namin. Pipilitin siya ng employer namin, huwag na umuwi muna at magbakasyon muna 5 months. Yan. At kanina in-advisean ko si Paparayan, itong advice naman na ito, pag sinabing advice po, siya pa rin masusunod nito. Isa rin po yan na napag-usapan namin noon pa, option din niya na pag po siya umuwi sa Pilipinas, magbakasyon na lang siya rito, yung sabi ko, magbakasyon siya rito monthly. So 14 days, tapos magkasama pa rin kami, may e-bike naman siya. Yun nga yung lagi sinasabi niya sa vlog na dati, na iwanan mo si Green Bilog na hindi na pagbibili. At sinabi ko uli kanina yon kasi parang nakikita ko nahirapan siya magdesisyon.
Bagaman gusto niya umuwi para sa kinaaya pero mayroon part pa rin sa puso niya na yung parang rubber na gusto niya pumunta ron pero hinihila siya na yung parang pinakang hindi siya makapag yung tuloy-tuloy na desisyon. At ang advice ko sa kanya talaga, pili mo yung pamilya mo, uwi ka na sa atin, nakuha mo na yung rito, may ipon ka na, tapos mayroon malaki na channel mo, at bakasyon na lang dito sa Taiwan. So mayroon mang e-bike, tas nandito pa naman ako, samahan kita pag nandito ka. Matagal na rin siya, yung nakikita ko. At yun, sana isa yung advice ko kanina na sa option niya na na makita niya na importante talaga family. Sabi ko sa kanya, kung pipiliin mo yung 5 months na magbabakasyon ka sa Pilipinas, after 5 months doon, 3 years uli na kontrata na nandito ka, hindi mo kasama yung pamilya mo. Kung uuwi ka sa Pilipinas na exit, ikaw na ngayon ang boss, ikaw na ngayon ang masusunod, hawak mo yung time mo. Gusto mo pumunta ng Taiwan 14 days monthly, tapos babalik sa Pilipinas kasama yung family mo, pabalik-balik ka na lang kung saan mo pumunta, tapos mapu-full time mo pa ang gusto mong gawin. Kasi ang company po namin mahina na kung yun ang aasahan company, hindi po siya hindi na siya ganun ka benefits po sa isang nag-abroad na kasing edad namin. Para po siya sa mga yung mga gantong trabaho sa factory, para po siya sa mga yung mga bata-bata pa na hindi pa gaano kailangan yung yung financial. Hindi na siya kumbaga hindi gusto rin marami mag-overtime pero wala na, hindi na talaga makakapag-overtime sa company namin kasi wala ng products. At yan, amoy ko na po, baka masunog pa, so balik na po natin. Ayun, ganda po ng pagkakaihaw. Yan. Ihaw-ihaw po tayo dito. Yan. Hindi po yan sunog kasi may balahibo po yan, ay may balat. So hindi naman tayo gagabihin dito ng gabing-gabi kasi malapit lang po ito. Isa lang po ang natin ang ating niluto. At kwento uli. So, naranasan ko po yan talaga sa sa Saudi Arabia, yung ganyan po na desisyon na ang dami ko pong kaibigan, mas marami akong kaibigan doon, tapos mga kasamahan po sa simbahan talagang, tapos naandun pa yung asawa ko, yung pinakamahirap, at hindi kami pwede magsabay umuwi ng asawa ko dati, kaya pinakamahirap sa akin. Pero napunta na po ako sa magandang project noon sa Saudi Airlines po ako nagtrabaho, doon ako inassign ng namin company. At ako po ay mataas na rin ang posisyon dun kasi ako po yung mahawak ng branch na yun, kasi ako ang nag-a-handle ng materials, receptionist, supervisor, ganyan. Ako yung katuwang ng manager, dalawa lang po kasi kami manager ko na Saudi, tapos ako dalawa lang kami. At yun, ako yung nag-a-handle na pag may nadating ng mga prinsipe, prinsesa, kasi po yun private bank, yung mga member po ng mga private bank na mga matataas na tao, mga Saudi, mga prinsesa, basta matataas, yung malalaking tao talaga. Bago po sila mag-flight sa Saudi Airlines, so mayroon po yung lounge, yung tinatawag na pahingahan, may mga TV, aircon, tapos pwede sila mag-order doon, parang pahingahan siya, tambayan lang yun ng mga taong malalaking tao na may mga share o kaya may mga sa National Commercial Bank. So maganda kasi may mga tip po ako doon pagdadaan yung prinsipe doon, prinsesa, hindi pa ako nawawalan ng bigay. At ang inaano ko lang po doon talaga, taasan po yung sahod ko kasi ang laki po ng bayad sa akin ng National Commercial Bank, binabayad muna sa agency, tapos yung agency ang bigay sa akin parang kulang, kaya nirequest ko po sa opisina formal letter na ganun ang dinil ko na sahod, at inaproban ng manager ko. At yung pinakang mataas naman, sabi pag-iisipan daw, palipasin ko yung 3 months, pinalipas ko yung 3 months, tapos pinalo up ko uli, pinaasa ako, tapos wala na naman, sabi after 2 months uli, so pinagbigyan ko uli, tapos yun hanggang sa sabi ko iba na to, pinapaasa na ako, sabi ko resign na ako kung hindi ma-aproban yung yung sahod na hinihingi. At yun, pinapaasa naman ako hanggang sa inaalok na ako nung na talaga ako, nag-file na ng resignation na hindi na ako mag-renew ng contract kasi po doon walang kontrata po doon, dire-diretso after 2 years, depende sa angkas kasi maganda yung performance ko. Sa kanila i-approve daw po yung yung hinihiling ko.
At yun, hindi na ako po pinag-pray ko na po kasi yun eh. Kaya nahirapan din po ako kasi yung asawa ko nasa Saudi Arabia, may iwan ko siya. Tapos yung mga kasamahan ko sa church, tapos yung lugar na yun na malaki na ang sahod. At yun, umuwi po ako. At yun, ginhawa po talaga nakauwi ako. At nang hinayang ako sa edad ko, kung hindi ako nagdesisyon talaga na sabi ko, umuwi na ako. Hindi pa ako makakauwi nun kung talagang nagpaano pa ako sa pera. At masaya po hanggang sa sumunod yung asawa ko sa Pilipinas. At masaya po yung samahan namin, asawa ko. At nakasama ko yung pamilya ko. At ganun din yung nakita ko kay Papa Ryan, yung napakatagal niya rito. Parang rubber siya eh, na nakadugsong yan dito sa Taiwan si Papa Ryan, na gusto niya pumunta ng Pilipinas, parang umaatras-atras pa kahit gusto niya. Pero may desisyon siya na isang bitaw niya na desisyon doon, makakahinga siya ng malalim. Yan. At yun, sana naging option yung aking advice sa kanya na umuwi ng Pilipinas at piliin na makasama yung pamilya niya. Pabalik-balik din sa Taiwan, nagbabakasyon siya. Imbes na magbibigay ng bakasyon, ng desisyon ay yung employer namin, yung sarili na lang ni Papa Ryan pag uwi niya sa Pilipinas, yung sarili ni Papa Ryan magdesisyon kung saan siya pupunta at magbabakasyon. Ano ba, pupunta ng Taiwan, pupunta ng ibang bansa, pupunta ng Mindanao, Visayas, kung saan man, hawak niya yung oras niya. Kaysa dito, nagpipigil po sa amin dito trabaho, hindi kami makapag full blast ng vlog o kaya na kung anong gusto namin. Kaya po pag nakauwi si Papa Ryan, yun, mapu full blast po niya yung kung ano yung gusto ng puso niya. Saka ako po at maano po talaga, ma-develop pa yung talent na gusto kong gawin. So ayan po, at baka to, sabi ng iba, 3% fishing, 97% dada. Ayan, pwede na po siguro ito. Ayan, nakulo-kulo na. Siyempre pag may kwento, may kwenta, di po ba? Ayan, ayan po. Sarap ng pagkaluto. Ayan po. Ihaw-ihaw tayo dyan, isang piraso lang. At yung isa po dito, ayan, titingnan natin kung buhayin muna natin, baka madadagdagan po ito. Buhayin natin kasi ihulog ko mamaya yung panty po na nakita ko, baka makarami pa. Ayun, yan yata. Yan, buhayin lang po natin dito. Dyan lang muna. At kakain na po tayo. At ang ulam po natin tilapia. Ito tayong dahon para po sa isda. Hanguin po natin. Hango na po. Yan, kain po tayo. Dito po tayo kakain sa tabing ilog. Meron po tayo dito tilapia. Yan po, inihaw. Tapos meron po tayo dito siupaw. Parang ano lang po ito, parang merienda. Meriendang hapunan. Pagod tayo paghagis ng lambat pero walang huli kasi walang bulsa. Kain po tayo. Thanks God sa pagkain ito. Ingatan po ako dito sa lugar na ito. Patuloy yung bigyan ng kalakasan ang nawala sa akin. Pagpalain mo lahat ng viewers ng Bro Alvin. Thank you Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Kain po tayo. Bro, binuksan na. Isang luto po ito. Ayun, sarap. Sarap, hindi pa na bubuksan. Mainit po. Tulo muna tayo. Kasi si Papa Ryan may pinuntahan talaga. Paulit-ulit ako. Kain ba? Malapit lang po kasi ito sa amin, tong ilog na to. Mga 15 minutes. Ayan. Init. Po, fresh na fresh. Init. Yan po talaga pag OFW, tapos matagal na hiwalay sa pamilya. Miss na miss natin ang pamilya natin, pero yung ibang OFW, kasama na po ako dati doon. Nag-aagam-agam po ako na umuwi sa Pilipinas.
Kasi iisipin ko paano pag uwi doon, anong business na doon. Pero sabi ni Lord, tingnan niyo mga ibon, kumakain sila kahit hindi sila nagtatanim, di ba? Kayo pa kaya mga anak ng Diyos? Yan. Kay liit ng pananampalataya nyo. Sabi nun. Inihalintulad tayo ni Lord sa mga anak niya. Yung mga ibon nga, hindi sila nagtatanim pero hindi sila nagugutom, pinapakain daw ng ating Amang nasa langit. Tayo pa kaya na anak niya, no? Laging sinasabi ni Jesus Christ kasi sa mga disciple, kay liit ng pananampalataya nyo. Ibig sabihin nun, natin, lakahan yung pananampalataya sa Diyos para ibigay niya lahat ng ating mga hinihiling. you have little faith, sabi niya. Sarap po. Maganda po talaga pag may kaliskis, pag ang kahoy ay medyo malingas, hindi po nasusunog yung loob. So nakadalawa na po ako. Ako naman po, after 2 years pa, nasa Pinas na. At yun, yung asawa ko po kasi mahilig sa business. Business po uli kami. Kasi naranasan ko sa Pilipinas na puhunan lang namin, magkano lang 5,000, napalago po yun, napalago. Kasi magaling po talaga yung mga, hindi lang po sa karamihan po ng mga sa atin, Muslim po yung magaling sa business kahit walang pinag-aralan. Masipag mag-business. Pero marami rin mga Christians sa ibang relihiyon na mahilig mag-business, pero karamihan po talaga na malakas ang loob, mga Muslim po. Salute po sa mga Muslim. At yung pong ginawa namin ng asawa ko sa Pilipinas, kahit sobrang liit lang, nag-umisa sa maliit, napalaki na napalaki. Nagka-problema lang nung hindi naman nagka-problema, sinubok lang kami ng kapalaran nung nagbuntis siya. Isang linggo nasa 4 na bisis siya sa doktor, pero nakaraos hanggang sa anak sa bibi. Kaya ito ako sa Taiwan, nag-uumpisa uli kasi para sa mag-ina ko. Sarap po talaga ng tilapia, grabe. Ayos ko. Lahat pala, 2. Hindi pa ako pwede magpagabi dito kasi nadilim na. Pauwi na po tayo, dadaan tayo sa Balite. Ayan. Madilim na po. Medyo kinikilabutan po ako rito. Ilalim ng Balite. Mag-isa lang tayo. Tayo ang balahibo ko po. Ewan ko lang bakit. In Jesus name, God protect me. Hindi mo ako natatakot. Ayan po. Meron pala ako. Jesus is my Lord, the creator of heaven and earth. Yan. Jesus is fun. Jesus is the powerful, the King of kings, and the Lord of lords. He is my Savior. Kalabas po tayo. Grabe yung kilabot ko po ron. Hindi ko po alam. Parang marami pong matang nakatingin sa akin, pero si Lord ang natin, Diyos, kaya hindi tayo matatakot. Makapangyarihan sa lahat. Narinig pa lang yung boses ko, prayer, nasusunog na sila. Kaya sabi ni Lord, manalig ka sa akin, ako'y nasa iyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan. If God is for us, who can be against us? Yan, nakalabas na po tayo, nag-ilaw. Sa sobra pong na tayong balahibo ko, nalimutan ko na ilapag yung ihawan sa may Balite. Ilalim. Grabe, hindi ko alam ba't ako kinalabutan dun. Hindi mo po ako natatakot. Para pong marami nakatingin. Kasi po yung mga ganyan ng Balite, yung mga malalaking kahoy, totoo po yan, may mga nakatira po talaga dyan. Mga spirit, hindi po yung mga kapre, hindi po yung mga nakatira po dyan, mga spirit. Pero pag ikaw naman ay may pananalig pag may pananampalataya at alam mo yung stand mo, hindi ka po nila kayang atakihin. Kasi tayo, alam nila tayo yung lingkod ng Diyos. Pag malakas po yung pananampalataya natin, so masusunog sila. Pinipili nila yung atakihin nila. Yung mga mahihina po ang pananampalataya. Subukin nila yan. Hanggang sa give up mo, takot ka. Pag natakot ka,
Kasi hindi mo na alala yung Diyos mo, patay, doon na. Pwede ka nang mabaliw, pwede ka nang kapian. Ang pinapasukan lang po ng mga masasamang espiritu yung katawan. Yung po mga walang Diyos sa puso. Kasi paano papasok ang masamang espiritu kung mayroon na sa puso mo na Diyos? Di po ba makapangyarihan na sa atin? Walang makakapasok. Kaya po labanan po yan ng pananampalataya. Kasi may mga espiritu po dito naninirahan sa earth na binagsak po si Lord. Sabi nung iba 5% dada, 95% fishing. Yan, praise God. At nakaano po tayo, nakaraos. So binuhay ko po yung camera para kita po ninyo. Tayo na po. Punta na po tayo. Yan, pauwi na po tayo. At kanina ayaw po mag-start ng aking motor. Alay tayo, buti lang may prayer. Ayaw mag-start. Tapos nag-start, tumakbo ng konti, namatay. Okay naman si Kitty. So na kailangan po talaga malakas ang loob pag nag-iisa. Lalo dyan sa may baliti po. Huwag po kayo pupunta sa may mga malalaking puno po, kaya may mga malalaking bato sa ilog pag mag-isa po kayo. Tapos wala kayong yung pinapanampalatayahan ng Diyos. Kasi mahirap na po. Para po sa safe nyo, kaligtasan po nito. Yan, tayo na po. Malabas na po tayo. Dyan. Baka dito ko na po tapusin yung vlog ko. At maraming salamat sa inyong support po. God bless.